Dismiss Banban Mayor Alice Guo, hindi nagbayad ng piyansa sa kinakaharap na kasong graft sa Capas Tarlac. Alice Guo mananatili sa Philippine National Police Custodial Center. Kaligtasan ni Guo, tiniyak ng Philippine National Police habang nasa police custody. Labis na kayamanan, isa sa mga dapat nasagutin ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., prisoner swap itinanggi rin ng Pangulo. Pagdalo ni Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, hiniling na ni Senador Risa Ontiveros sa Capas Tarlac Regional Trial Court. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Ang UNTV Radio, una sa ating mga balita. Matapos ang ilang linggong paghihintay, naibalik na sa Pilipinas si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Naging mahaba at masalimuot ang proseso, ngunit sa huli matagumpay itong naiuwi ng mga otoridad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pasado alauna ng madaling araw ngayong Biyernes nang lumapag sa isang private hangar sa Pasay City ang chartered flight na sinakyan ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sina Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil ang kasamang sumundo kay Guo sa Tangerang City sa Indonesia kung saan siya naaresto. Ayon kay Secretary Abalos, sa eroplano pa lamang ay inihain na kay Guo ang arrest warrant na inisyu ng Capas Tarlac Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 109 para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Capas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Guo. Ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya'y nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Mas ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Pagbaba ng eroplano ay agad dinala si Guo sa isang holding room para sumailalim sa custom, immigration quarantine and security procedures. Dito tiningnan ang kanyang mga dokumento at isinagawa ang kanyang medical check-up. Kasunod dito ay dumaan naman ang dating alkalde sa regular procedure ng PNP para sa warrant of arrest gaya ng booking at pagkuha ng mugshot, saka siya iniharap sa media. Dahil wala ang kanyang abogado, tumangging sumagot si Guo sa iba pang mga tanong. Ngunit nagpaliwanag ito kaugnay ng larawan na kumakalat kung saan kasama niya sina Secretary Abalos at PNP Chief Marbil. Anya, masaya lang siya dahil naidulog na niya ang natatanggap niyang death threats. Kino-confirm ko po ang lahat po sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat. Paliwanag ni Abalos, naging biglaan ang kanilang pagpunta sa Indonesia para magbaka sakaling kunin si Guo. Anya, hanggang alauna ng madaling araw ngayong Biyernes lang ang ibinigay na palugit ng Indonesian government para sunduin si Guo at kung hindi ay papakawalan na lang nila ito dahil wala silang sapat na batayan upang ikulong ng matagal ang dating alkalde. Dagdag pa ni Abalos, may existing police-to-police memorandum of understanding ang Indonesia at Pilipinas kaya nahuli si Guo. Maging ang mga kasamahang sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Pasado alas 3 na madaling araw, nadala si Guo sa detention facility ng PNP sa Camp Crame. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Marami ang nakapansin sa tila kakaibang ikinilos ni Alice Guo nang makipagkita kina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kinestyon naman ng ilang kongresista ang tila celebrity treatment ng sunduin sa Indonesia ang dismissed Banban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon pa sa isang mambabatas, tila ginamit si Guo na pang social media post o campaign poster. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
nga it leaves a bad taste in the mouth, di ba? Parang hindi naman dapat nangyayari yun. Unang-una, she was arrested there because she tried to escape from her accountability in the country. Kuha ang larawang ito ni Alice Go sa Indonesia nang siya ay sunduin ng mga kawani ng Philippine National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration matapos siyang maaresto ng Indonesian authorities. Ito naman ang larawan ni Go matapos makaharap sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kasama ang dalawang opisyal na sumundo kay Go pabalik ng Pilipinas. Kapwa nag-viral ang mga larawang ito at tumanggap ng iba't ibang puna mula sa publiko. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores, nakakagulat ang kakaibang trato ng DILG, PNP at NBI kay Go mula pagsundo hanggang sa makarating sa Pilipinas na tila may special treatment na nangyari. Mula sa airport sa Indonesia hanggang sa NAIA, puro pa picture at selfie ang nangyari na tila isa itong celebrity. Tila sinamantala rin ang pagkakataon para magamit sa social media o campaign poster ang mga larawan. Teka muna, hindi naman celebrity yan, di ba? Why are we allowing the circulation of these kinds of pictures? No? Hindi naman dapat to pinopost sa mga ganyan dahil nga hindi naman yan celebrity. No? Kung yan ay mga totoong photos. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si House Committee on Public Order and Safety, Santa Rosa Representative Dan Fernandez, na may layuring sina Abalos at Marbil sa ginawang pakikitungo sa dating alkalde. Most likely, the tactic that was employed by DILG Secretary Benhur Abalos and Chief PNP Marbil, yung ganung klase ng taktika. And we cannot blame them, no? Of course, sometimes meron kang gagawing isang bagay para makuha mo yung yung trust and confidence. And I think yun yung kanilang nasa isip during that time. And most likely, no, hindi ko lang alam what happened during the flight doon sa charter plane. Who knows, baka mamaya may mga nakuha na sila mga very important information from her. Di ba? Kung magiging harsh ka agad doon sa tao, nakita mo, ano ka na agad, mamaya lalong hindi maging kampante sa iyo. Kapwa naman naniniwala ang mga kongresista na posibleng dami lamang si Go at may mas malalaking personalidad sa likod ng illegal pogos at mga kriminalidad na iniuugnay dito. Ang House Quadruple Committee o Quadcom na pinamumunuan ni Representatives Barbers at Fernandez ang nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaliwanag si Interior Secretary Benhur Abalos kaugnay ng larawan niya kasama si Alice Guo at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Anya, hindi niya alam ang inasal ni Guo sa harap ng kamera. Nag-request si Alice na kausapin kami yung dalawa ni Chief at sinabi niya nga na meron siya mga death threat at inassure ko siya ni Chief na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot. Kasi sino pa malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya, syempre nakatingin ako sa kabilang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niyan. Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Pinaliwanag din ni Guo kung bakit siya masaya na makita ang dalawang opisyal dahil naidulog na niya ang pangamba niya dahil sa natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. Maagang umalis sa Philippine National Police Custodial Facility si dating Banban Mayor Alice Go para magtungo sa Capas, Tarlac. Doon siya may standing warrant of arrest dahil sa kinakaharap na kasong graft.
ngunit tumanggi na itong maglagak ng piyansa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa ngayon po kasi, we see no reason for that, considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose, considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Walang dahilan para magbayad pa ng piyansa si dismissed Mayor Alice Guo. Hanagang 180,000 sana ang bail para sa 2 counts ng graft na inihain laban sa kanya sa Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109. Ayon sa abogado ng dating alkalde na si Attorney Nicole Jamilla, maghahain sila ng mosyon kaugnay nito. Ito pong case na to, for the record, this is the criminal case na filed by the ALG, which was pending before the Office of the Ombudsman. So dito po siya na-raffle na because definitely as municipal mayor, ito po yung may jurisdiction. Bunsod nito, mananatili sa custodial center sa Philippine National Police si Guo. Ayon kay Attorney Jamilla, mas nakatitiyak din anya ang dating alkalde sa kanyang kaligtasan sa kustodya ng PNP kaysa ma-detain sa pasilidad ng BGMP sa Tarlac. Maliban sa kasong 2 counts of graft, ay wala pang ibang warrant of arrest ang kampo ni Guo. Sa ngayon po, hindi ko siguro, pero definitely wala naman po sigurong maralabas pa na another warrant of arrest unless na lang kung merong na-file ulit sa kanila. Pending pa lang po lahat sa DOJ yung mga cases na na-file sa kanya. So, and for the record, we have not received a copy of the AMLA case na na-file sa kanila. Definitely right now, nakita naman po natin, under custody po siya ng PNP. The PNP's decision, sila kasi yung nag-commit or nag-serve ng commitment. Yun din naman yung sinabi niya kagabi, na safe siya and secured siya sa kung nasaan siya sa ngayon. Tiniyak naman ni Attorney Jamilla na dadalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes ang kanyang kliyente kung maglalabas ng utos ang korte. Pagkatapos ng return of arrest sa Capas Tarlac, ibinalik na sa Camp Crame si Guo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili sa kustodiya ng Philippine National Police si Alice Guo batay sa utos ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Philippine National Police ang kaligtasan ni Guo habang nasa kanilang kustodiya. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nag-issue po ng commitment ng order ang presiding judge po ng RTC 109 Capas Tarlac. Naka-address po yan sa PNP Custodial Facility. Ang nakalagay po dyan ay to receive and keep si Alice Guo sa ating custodial facility during the pendency of the case subject to the order of the court. Muling ibinalik sa loob ng Philippine National Police Custodial Center si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang desisyon ng Capas Tarlac Regional Trial Court matapos na iharap ng mga pulis si Guo sa korte sa isinagawang pagbabalik ng warrant of arrest kaninang umaga. Mula sa Tarlac, alas 2:12 ng hapon ito, muling ipinasok sa PNP Custodial Facility. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hanggat hindi naglalagak ng piyansa si Guo, ay mananatili ito sa PNP custody. Tiniyak naman ng PNP ang kaligtasan ni Guo habang nasa kustodiya ng PNP matapos sabihin ng dating alkalde na nakatatanggap siya ng banta sa buhay. Hanggat nasa custody po natin si Alice Guo, magpo-provide po ng necessary security po ang PNP to ensure her safety also. Kaugnay naman ang pagharap ni Guo sa mga pagdinig ng Senado, sinabi ng PNP na susunod sila anuman ang ipag-utos ng korte. Lahat po ng gagawin po natin ngayon with respect po sa disposition po ni Alice Guo, we'll have to course through it before the court po, including release and transfer po, o kahit i-transport po siya papunta pong Senate, we have to seek permission from the court po. Tiniyak din ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment si Guo. Sa katunayan, ipinakita din ng PNP ang magiging kulungan nito sa loob ng custodial center. There will be no special treatment for Alice Guo.
At siya po ay itatrato bilang ordinaryong detainee katulad po ng ibang na-detain po dyan sa loob po ng custodial facility. Limited po ang kanyang movement. Hindi po siya makakalabas doon sa maliit na kwartong kanyang pinagkulungan. Ihahatidan lang po siya ng pagkain. At kung kailangan po siyang bisitahin ng kanyang lawyer at kanyang mga immediate family, yun naman po ay limited. May visiting hours naman po yan. Ang naturang kwarto ang inuko pa rin ni dating Senator Leila de Lima sa detention facility. Si Go ay nahaharap sa kasong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act na mayroong piyansang 180,000 pesos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Senador Risa Hontiveros na dapat sa Senado idetine si Alice Go. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang Capas Tarlac Regional Trial Court dahilan ng pagkasailalim nito sa kustodiya ng Philippine National Police. Gayunman, hiniling na rin ng Senado sa naturang korte ang pagdalo ni Alice Go sa pagdinig ng Senado sa Lunes, September 9. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Dapat na i-turn over na si Alice Guo sa Senado. Ito ang iginiit ni Senator Risa Hontiveros matapos isailalim ang dating alkalde sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Inaasahan ng mga senador na dadalhin si Alice Guo sa Senate Detention Facility pagkatapos maiproseso ng National Bureau of Investigation o NBI o PNP. Paliwanag pa ni Senador Hontiveros, ito ang napag-usapan nila ni NBI Director Jimmy Santiago. Ito rin anya ang tamang proseso dahil sa Senado galing ang orihinal na arrest warrant laban kay Alice Guo. Malinaw din sa Korte Suprema, in the case of Binay versus Sandigan Bayan, that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? Nagtataka rin ang mambabatas kung naghain lang ba ng kaso ang Department of the Interior and Local Government o DILG upang isailalim si Alice Guo sa kustodiya ng naturang ahensya at kung bakit. Dagdag pa ni Hontiveros, napaka-irregular ng mga nangyari at iimbestigahan nila ito. Gayunman, iginagalang pa rin anya niya ang husgado. Ngunit umaasa si Senador Hontiveros na pagbibigyan ng korte ang Senado sa kanilang mandato sa pagtuklas sa katotohanan sa lahat ng kontrobersiya. Kabilang narito ang tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kay Alice Guo at sa mga tumulong sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na maaaring kailanganin ni Senator Risa Hontiveros na humingi ng permiso sa korte upang madala ang dating alkalde sa pagdinig ng Senado. Kinumpirma naman ni Senador Hontiveros na nagpadala na ito ng sulat sa Capas Tarlac RTC upang hilingin ang pagdalo ni Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, September 9. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming mga issue ang dapat nasagutin ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makabalik na ng Pilipinas ang napatalsik na alkalde. Dinipensahan din ng Pangulo ang mga government personnel mula sa batikos dahil sa pag-selfie kasama si Go. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these POGOs became such a large, basically a criminal enterprise. Gustong marinig mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula kay dismissed Mayor Alice Guo kung paano lumaki ng husto ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation Hub sa Banban Tarlac. Ayon kay PBBM, dapat maipaliwanag ni Guo kung paanong hindi niya nalalaman na may ganitong illegal na pogo sa kanyang mismong bayan. And as mayor, for her to say she did not know this was going on,
is very difficult to believe. Because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya, na ganyong kalaki na problema. Isa pa sa mga nais malaman ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pinanggagalingan na yaman ni Guo. Umaasa ang Pangulo na mas magiging malinaw ang sagot ngayon ng dating alkalde sa mga isyung ito. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami ng pera? Paano siya naging mayor na hindi naman siya kilala ng tiga doon? All of these things. All these questions have actually been asked by both the House and the Senate. I just hope she answers it better than her cohorts. Sina Cassandra Ong at saka sina Sheila Ong, very evasive makasagot. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Go as compared dun sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Sa napaulat naman na prisoner swap na hiling umano ng Indonesian government, ayon kay Pangulong Marcos, walang opisyal na request na ganito ang Indonesia. No, there was because lumabas sa isang article sa Indonesia na dapat mag-swap. Pero hindi official yun. So, no, but you know, I can explain to him, hindi naging simple ang pag-pauwi ni Alice Go dito sa Pilipinas. It wasn't simple at all. We were negotiating very intricate, very sensitive and very delicate details for the last, maybe 48 hours. Ayon sa Pangulo, ang naitatag niyang pagkakaibigan sa Indonesia ang naging susi ng mabilis na pag-turnover kay Guo. Idinepensa naman ni PBBM ang ilang government personnel mula sa batikos dahil sa pagse-selfie kay Guo. Ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang masama dito dahil bahagi na ito ng bagong kultura ng mga Pilipino. I think that is part of the new culture now na nagpapakuhalagan ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, they just had a selfie. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dismayado si Senador Risa Ontiveros sa anyay mala-fan-meet na pagka-aresto kay Go Waping o mas kilala bilang Alice Go. Ito ay matapos lumabas ang mga litrato nito kasama ang iba pang law enforcement personnel na tila nagpapa-selfie. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Bunsod nito, nagpaalala rin si Senador Ontiveros sa mga kasamahan sa gobyerno. Anya, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto kay Alice Go. Ito ay dahil isa itong puganteng sangkot sa iba't ibang kriminal na kaso. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno, hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity at gross misconduct. Pinaglaruan ni Alice Guo ang mga batas ng Pilipinas at ginamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ang mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa United Kingdom.
Patay ang 17 mga estudyante matapos na sumiklab ang sunog sa isang paaralan sa Kenya araw ng Huwebes doon. Base sa report, sinasabing nasunog ang Hillside and the Russia Academy sa Mainieri County dahilan ng pagkasawi ng mga estudyante. Sa tindi ng sunog, halos hindi na makilala pa ang katawan ng mga ito. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Inihayag ni Republican presidential candidate Donald Trump ang kaniyang plano na magatag ng Government Efficiency Commission na aniya'y pangungunahan ng ex-CEO at billionaire na si Elon Musk. Isa ito sa plano ni Trump sakaling muling manalo sa darating na US presidential elections. Inihayag ni Trump ang kaniyang mga plano kalinsabay ng kaniyang pangangampanya sa New York Economic Club. Bagamat hindi pa itinitalye ng dating US President kung paano ang magiging function ng itatatag na komisyon, sinabi nito na pangunahing magiging mandato nito ang pagsawata sa fraud at improper payments. Arestado ang ama ng 14-year-old na lalaking akusado sa pamamaril sa isang high school sa Georgia, USA. 2 guro at 2 estudyante ang nasawi sa krimen, samantala 9 naman ang sugatan. Kinasuhan si Colin Gray, 54 years old, ng 4 counts ng involuntary manslaughter, 2 counts ng second-degree murder, at 8 counts ng cruelty to children, batay sa Georgia Bureau of Investigation. Samantala, sinampahan naman ng 4 counts of murder ang anak nitong si Colt Gray at ayon sa mga otoridad, papanagutin nila ito oras na maging adult. Iniimbestigahan kung paano nagkaroon ng access sa assault rifle ang teenager at ano ang motibo sa pamamaril sa Appalachian High School. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jeff Ocampo. Magandang gabi. Tuloy-tuloy ang ginagawang deportation ng pamahalaan sa mga Chinese mula sa mga nireid na illegal na pogo sa bansa. Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, may ilan na hindi tuluyang napababalik sa bansa dahil sa hold, departure order na inilalabas ng korte. Nag-iiwan din ng problema ang ilang mga deportee at ginagastusan pa ito ng gobyerno. Ito ang balita ni JP Nunez. Na-lift na kasi nung Bureau of Immigration, yung PHDO na yon. Then meron na naman nag-file ng kaso para magkaroon ng hold departure order. Sa 81 Chinese nationals na nakatakdang i-deport pabalik ng China kaninang umaga, 75 ang naihatid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ibabalik sila sa Shanghai at Xi'an, China, at ang Chinese government na ang bahalang magsampa ng kaso sa kanila. Sangkot ang mga ito sa operasyon ng scamming sa mga ni-raid na pogo sa Bamban, Tarlac at Lucky South 99 sa Pampanga. Ayon sa PAOK, nagkakaroon ng problema sa ilang deportee dahil ilang araw bago ang deportation ay naglalabas ulit ng hold departure order ang korte. Kanina, 6 na pogo workers ang hindi tuluyang napabalik sa pinanggalingang bansa dahil may kailangan pang haraping kaso. So obviously, yung ibang mga kasamahan siguro nila, kinakasuhan sila para hindi natin sila ma-deport. Sa kabuuan, meron ng 1,777 na mga pogo workers mula sa mga ni-raid na pogo ang naipa-deport ng PAOK at meron pang nasa higit 300 ang pinoproseso ngayon ang kanilang mga dokumento para mapabalik na rin sa kani-kanilang mga bansa. Samantala, kaninang umaga habang pumapasok sa entrance ng NAIA ang mga deportee, isang babae ang umiiyak sa sulok ng airport. Naging nobyo umano niya ang isa sa mga pinadeport na Chinese at nasa halos 1 taon na rin silang nagsasama sa Pampanga.
Problemado siya ngayon dahil 2 buwan siyang buntis. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam sa media pero pumayag siyang magbigay ng salaysay. Ayon sa PAOK, meron talagang mga kaso kung saan may nagiging kasintahan ang mga POGO workers na pinapadeport. Sinusustentuhan ito ng gobyerno gaya ng panggatas at bayad sa renta ng bahay dahil nagsisilbi rin silang mga testigo. Daan-daang libong piso umano ang ginagastos ng pamahalaan para sa mga ito kada buwan. Hindi na po responsibilidad ng gobyerno kung anong mga love life meron sila. Meron kaming pinapagatas every month. Minsan may binabayaran pa kami mga apartment. Samantala, dagdag ng PAOK, may ilan sa mga POGO workers na nahuhuli ang nagtatangkang tumakas kagaya ng isang na-deport kanina. Paika-ika pa itong maglakad matapos umanong tumalon mula sa bubong ng detention facility. Bukod dito, mayroon din umanong mga nagtatangkang magpakamatay para lang matakasan ang kanilang mga kaso. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Karagdagang kaso ang haharapin ng 17 individual na unang sinampahan ng mga otoridad ukol sa qualified trafficking in persons dahil sa pagkakasangkot sa natuklasang iligal na operasyon ng POGO sa isang hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu. Samantala, inatasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang assets mula sa naturang POGO Hub. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. The marching orders of our director, Judge Jaime Santiago, is to build up a anti-money laundering case. Based on the initial cash that we seized, amounting to 8,200,000 pesos, we'll use that as evidence for the case build-up we are making for anti-money laundering cases. Bukod sa qualified trafficking in persons, mahaharap sa karagdagang kaso ang 17 foreign nationals na kinabibilangan ng isang Pilipino matapos mahuli sa POGO Hub sa isang hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu noong weekend. Other evidence also that will be seized here can be used in additional cases that we will be filing, like cryptocurrency scam, lab scam, investment scam, gambling. That will be additional cases to be filed against the perpetrators that we initially filed. 2 search warrants ang inihain kahapon ng National Bureau of Investigation para pumasok at kunin ang mga devices na ginamit sa pagsasagawa ng cybercrime. The purpose of our search warrant is to seize evidence in support for the original case we filed yesterday for qualified trafficking persons, as well as additional cases to be filed. Sa 13 establishmento ng hotel, 2 gusali ang isinailalim sa search warrant. Kabilang sa mga inisyal na nakuha ng mga otoridad ay mga cellphone, computers at mga dokumento. Sa search warrant natin naka-indicate computers, of course, computers that will be subjected to a warrant for disclosure of computer data. Doon papasok ang money laundering, ang mga scams, ang different scams with the use of the computer. Also indicated in the search warrant are documents, ledgers, documents that would support the charges that we'll be filing. Ayon kay Regional Director Attorney Renan Agustos Oliva, ang iba pang mga nakuhang ebidensya ay bubuksan sa ibang araw, kasama ang mga barangay official at iba pang mga otoridad. 12 sasakyan din ang nasa ilalim ng Provincial Asset Preservation Order na malaki rin ang maitutulong sa investigasyon. Posible kasi itong naglalaman ng iba pang ebidensya laban sa mga sospek. May ginagawa ng pakikipag-ugnayan ng NBI at LTO para alamin ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyan. Samantala, sa pamamagitan ng isang memorandum, inatasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang assets mula sa POGO Hub.
Ang mga asset ay kinabibilangan ng buong premises na mayroong 13 gusali kung saan nag-ooperate ang illegal internet gaming licensee at ang 12 sasakyan na nakapark sa loob ng vicinity ng naturang hotel na ginamit sa illegal na operasyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-face off sa pagdinig ng Senado sa Davao City ang mga kampo ng Police Regional Office Davao at ang Kingdom of Jesus Christ kaugnay ng ginagawang operasyon ng mga pulis para ma-serve ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Sa pagdinig, inamin ni PRO Davao Director Brigadier General Nicolas Torre III na pinagsuot nila ng police uniform ang ilang minero na kinatulong nila sa paghuhukay ng tunnel sa compound. Bago ito, nag-inspeksyon ng mga senador sa compound ng KOJC kung saan nakita ang tila bagong tapal na semento sa sahig ng JMC basement na unang napaulat na hinukay umano ng mga pulis. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang nangyari sa public hearing ng Senado kanina pati na sa sinasabing inspeksyon ng mga senador sa KOJC compound? May nakita nga bang hukay doon? Monica, kinumpirma ng Office of the City Building Official na talagang bagong semento ang nakita ng mga senador kanina at ilang mga pinatawan ng media doon sa basement ng JMC building. At update naman dito sa Senate hearing ay ongoing pa rin ang pagpresenta ng KOJC sa kanilang side patungkol dito sa operasyon ng PNP. Hindi pa natin naririnig itong side ng PNP. Pagkatapos kasi ng KOJC ay ito namang side ng PNP ang kanilang sasagutin ang lahat ng mga akusasyon ng KOJC. Pasado alas 10 ng umaga nang magsagawa ng inspeksyon sina Senators Ronald De La Rosa at Robin Padilla sa compound ng KOJC kasama ang mga abogado ng grupo at mga miyembro ng media. Habang nag-iikot sa compound, kapansin-pansin na kumpara sa mga nakalipas na araw ay mas kaunti ang bilang ng mga pulis sa loob ng compound kanina at wala na ring nakaharang na tropa sa ilang gusali doon. Unang pinasok ni Senator De La Rosa ang KOJC Cathedral kung saan sinasabing may nakita umano ang mga pulis na sekretong lagusan ni Kibuloy. Sinilip ng mga senador ang sinasabing secret door na kadugtong ng isang kwarto. Ito yung sinasabi ng KOJC na holding room umano ni Kibuloy kapag magsasalita sa pagtitipon. Sa bandang stage ng cathedral, nakita ang isang butas na tinatakpan ng punit na carpet. Sunod na pinuntahan ang basement ng JMC College kung saan sinasabing may malalim na hukay na ginawa para hanapin ang umano'y underground bunker. Pagpasok ng mga senador, walang nakita ang malaking hukay pero may bahagi ng sahig na may mga nakatambak na mga kahoy. Nang alisin ng mga kahoy ay tumambad ang sahig na may magkaibang itsura na tila hindi pa lubusang natutuyo na semento. Kaya pinatawag ang mga tauhan ng Office of the City Building Official para suriin ang sahig gamit ang kanilang equipment para malaman kung basa pa ito o hindi. Kinumpirma nila na bago pa lang ang semento sa sahig batay sa naka-indicate sa kanilang instrumento. Sunod na sinilip ang hangar ng air assets ni Kibuloy. Sa oras na iyon ay dumating na si Senator Bongo pati ang mga tauhan ng Commission on Human Rights na sumama rin sa inspeksyon. Alauna ng hapon nang magsimula ang joint public hearing ng Senado sa Sangguniang Panglungsod at nag-face off sa pandinig sina PRO Davao Director Brigadier General Nicolas Torre III at ang mga kinatawan ng KOJC. Sa pagdinig, nagpalitan ng paratang ang dalawang panikinggil sa paglusob ng mga pulis noong madaling araw ng August 24. Sa puntong ito, inamin ni General Torre na may bitbit na armas ang ilang unit ng mga pulis nang pasukin ang compound. Napag-usapan din sa pagdinig ang sinasabing pulis na nakuhanan ng video ng umano'y gumamit ng pepper spray laban sa isang KOJC official. Reklamo ng KOJC, hindi ito nararapat gawin ng isang pulis na sinang-ayon na naman ni Senator De La Rosa na anya ay maling-mali lalo na at babae at maedad na ang umano'y naging biktima. Ayon naman sa PRO Davao, na-relieve na ang nasabing pulis at sumasailalim na sa investigasyon. Inamin rin ni General Torres sa pagdinig na naghukay nga sila
sa basement ng JNC College at hindi pulis kundi mga sibilyan ng ilang lalaki na nag-viral ang larawan habang nakasuot ng athletic uniform. Anya, mga minero ito na kinuha nilang serbisyo para tumulong sa paghukay sa compound para mahanap umano ang underground bunker ni Kibuloy na inilarawan niya bilang extraordinary o end-of-the-world bunker. Paliwanag naman ng NAPOLCOM, patuloy pa rin naman ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP kaya maaari umano silang manghingi ng tulong sa mga civilian kung sa tingin ng PNP na may sapat sila na batayan na positibong nasa ibaba ng lupa si Kibuloy. Ayon naman sa Integrated Bar of the Philippines, maaari lamang humingi ng tulong sa mga civilians kung aktong huhulihin ang isang suspect, hindi sa paghahanap ng arestado. Inamin rin ni General Torres sa pagdinig na wala silang hawak na permit mula sa kinauukulang government agency para maghukay sa compound. Iginiit rin ng general na may paliwanag at sapat silang dahilan sa ipinatupad nilang mga operasyon para mahanap si Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Samantala, na-question din ni Senator De La Rosa ang paggamit ng LRAD o Long Range Acoustic Device ng PNP sa panahon umano ng pananalangin ng KOJC members. Pero sagot ni Torre, wala naman umanong impormasyon galing sa KOJC na nananalangin sila at huwag gamitin ng maingay na device ng PNP. Itinanggi naman ni Torre ang akusasyon ng KOJC na gumamit umano sila ng tear gas na nagdulot sa pagkamatay ng isang members at ilan pang mga sugatan. Nagsagawa umano sila ng surveillance bago pasukin ang compound kaya pinaghahandaan nila ang anumang casualties. Sinabi pa ni Torre na ang mga equipment na tinatawag nilang live and motion detector at ground penetrating radar ay mula sa BFP, MMDA at private company na nakadesenyo para sa pagdetect ng buhay ng tao sa ibaba ng lupa. Samantala, kasama rin sa pagdinig kanina ang ilang kinatawan ng DILG, DOJ, Davao City Mayor na si Baste Duterte, DSWD, Commission Human Rights, IBP, NAPOLCOM, NBI, CHED at DepEd. Muli na maiginiit ni Senator De La Rosa ang paalala sa mga pulis at mga nasa posisyon na gawin ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas at kung ano ang nararapat nang walang nalalabag na karapatan. Ipinunto rin ni De La Rosa na 2 linggo nang naghahanap ang mga pulis pero hindi pa rin anya successful ang service ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Nais naman ng KOJC na umalis na ang mga pulis sa kanilang compound para makapag-resume na ang kanilang operasyon at makabalik na sa pag-aaral ang mga estudyante. Ayon naman sa Commission on Human Rights, magsasagawa sila ng thorough investigation sa operasyon lalo parehong may paratang na human rights violation ang magkabilang panig. Monica, hanggang sa ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang Senate hearing dito sa Sangguniang Panglungsod ng Davao City at ang side pa lang ng KOJC ang ating naririnig at pagkatapos ito naman ay ipepresenta naman ni General Torre ang kanyang side. Marami mga tanong kanina sa kanya si Senator De La Rosa pero paulit-ulit na ipinapahayag ni Torre na bigyan na sila ng pagkakataon na i-present ang kanilang side dahil doon nila explain kung kailan ba ito matatapos or hanggang kailan ba ito dahil may halos 2 linggo na silang nananatili sa KOJC compound. Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Davao City. Malaki ang tsansang makumbinse o maudyukan ng taong bayan na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Ito ang ipinahayag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Nilinaw din ito na hindi matatawag na oposisyon ang pamilya Duterte. Ito ang balita ni Jed Neresina. I suppose national kasi ang PDP, ang hugbong regional lang. So baka it's a prelude. Di ba sabi ni Inday Sara, tatakbo, baka tumakbo yung 3 o baka yun. There is probability that may happen. Binuksan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang posibilidad ng pagtakbo ng mga Duterte para sa Senado sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa kanya, ito ay sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Paliwanag ni Attorney Panelo na ang posibleng pagtakbo partikular na ni dating Pangulong Duterte ay maaaring maudyukan ng hiling o panawagan ng publiko na siya ay tumakbo. Well, people's clamor
in the same way that he responded to the people's clamor and demand for him to run in 2016. Hindi ba ayaw niya? Took me even 10 years to persuade, convince, to harass him. Di ba? Ayaw niya talaga eh. Talaga naman ayaw niya. The last moment, hindi siya nag-file eh. Hindi naman niya ikagugulat kung sakaling tatakbo talaga si dating Pangulong Duterte at nilinaw na ito ay hindi rin naman upang siraan ang kasalukuyang administrasyon. Si Presidente Duterte nagtanim ng maraming legacy and ang feeling niya na wawala lahat ito. And people are clamoring for his return, so he will be forced to come out of retirement. Kaugnay nito, sinabi ni Atty. Panelo na ang mga Duterte ay hindi matatawag na oposisyon. Kasi pag sinabi mong oposisyon, lahat ng ginawa ng Marcos mali. Hindi naman sila ganoon eh. Pag tama, pareho ko rin. Pag tama ka, okay ka. Kahit na kaibigan kita, o kapartido kita, pag mali ka, talagang mali ka. Pangambalang anila na hindi maipagpatuloy ang kanilang nasimulan nang sila ay maupo sa pwesto. They are citizens of this country, very concerned of the welfare of the people. If they feel that the governance is wrong relative to the security, safety, and growth and development of the people, lalabas yan. Marami na silang pinunla na nangihinayang sila kung ito'y masira. Kumpiyansa rin ang dating Presidential Legal Counsel na mataas ang tsansang manalo ng Duterte-Duterte tandem kung sila ay may planong tumakbo para naman sa 2028 elections. Pag nagdeklara kayong tatakbo kayong dalawa, magbabalikan lahat yung mga lumalaban sa inyo kasi alam nila overwhelmingly mananalo kayo. Masyadong maganda yung pinunla nyo eh. Talagang kahit na yung popularity rating nyo, talagang hindi na titinag eh. Kaya mananalo kayong dalawa. Jedner Esina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpaliwanag ng Department of Justice o DOJ ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration na nakitang nakipag-selfie o nagpa-picture kasama si dismissed Banban Mayor Alice Go. Umani ng batikos ang issue mula sa publiko maging sa mga mambabatas dahil sa tila pagtrato kay Go na isang celebrity sa halip na isang pugante. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, meron na bang natanggap na explanation ang DOJ mula doon sa mga tauhan ng NBI at BI? Magandang gabi June. Sa ngayon ay wala pang natatanggap ang DOJ na paliwanag dahil ayon pa nga kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, kanina lamang ay kinausap nitong si Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, si NBI Director Jaime Santiago upang hingan ng paliwanag yung mga ilang ahente ng NBI. Kaugnay ito sa mga nag-viral o kumakalat na selfie pictures o litrato nakasama si dismissed Banban Mayor Alice Go. Kausap po ni Secretary kanina si NBI Director Jimmy Santiago to effect yung mga instructions niya, which is to give the opportunity to the agents to explain. Maging mga tauhan June ng immigration ay makikita ring nakipag-selfie kay Guo. Maraming nagalit o bumatikos kahit mga mambabatas sa ginawa ng mga ito na tila bagang isang celebrity ang turing sa puganteng dating alkalde. It's quite premature to say yet kung ano yung magiging hatol talaga dito sa behavior ng ating mga ahente. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, ang hakbang na ito ay para malaman ang panig ng NBI at BI agents bilang bahagi ng due process. Bagamat aminado June ang DOJ na nakakadismaya dahil dito umano nakatuon ang publiko sa halip na sa ginagawang pagsisikap ng mga otoridad na maibalik sa bansa ang dating dating alkalde. The Secretary was also quite frustrated na ito po yung naging focus ng operation. A lot of the social media accounts, a lot of media outlets have zeroed in on
this detail. Pero ang sabi nga rin ni Soj na hindi pa tapos ang trabaho natin sana. Binigyang diin ng DOJ bagamat maaaring wala sa lugar ang pagpapaselfie at pagpo-post ng picture kasama si Go, pero dapat naman anyang ipagmalaki ang resulta ng hakbang ng pamahalaan sa paghahanap at pagpapabalik sa dating alkalde sa bansa. Maaaring ang ginawa ng mga ahente ay pagpapakita ng selebrasyon sa matagumpay nilang aksyon. Perhaps it was inappropriate to post those pictures, but it was a moment that was, I guess, that we could be proud of. But again, the job is not yet done. June, sa isang panayam kanina na panood natin, humingi na ng paumanhin itong si NBI Director Jaime Santiago dito nga sa naging hakbang o ginawa ng kanyang mga ahente ng NBI kung saan nagpapaselfie dito kay dating Bamban Mayor Alice Go. At sa isang banda naman, June, kabilang sa nabanggit kanina ng DOJ, sa ngayon ay meron na silang tinitingnang individual na maaring posibleng tumulong dito sa dating alkalde nga para makalabas ng Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Dante, hindi ba i-consider na napag-usapan nyo kanina diyan sa DOJ, yung talagang epekto ng social media sa buhay nating lahat ng mga tao? Na talagang ito ay malaki ang epekto dahil totoo naman na kahit na hindi celebrity si dating Mayor Go, naging celebrity naman talaga siya sa social media dahil sa dami ng memes na lumabas sa kanya at talagang sumikat siya sa social media. Dante. Yes, June, alam mo, ganun nga rin ang naunawaan din ng Department of Justice na ganun nga ang nangyari. At ang nais lang naman kasing ipunto ng DOJ batay dun sa kanilang naging pahayag, hindi naman nila talagang kinukundina yung kanilang mga ahente ng NBI o ng Bureau of Immigration. Ang nais lang sana ding ang gustong ipunto rin ng DOJ, sana makita rin ng publiko na yung ating mga otoridad ay nagsisikap nga na maibalik dito sa bansa itong si Mayor Go. At bilang isang tao, Juno, isang kumbaga ay ang naintindihan ng DOJ na kung natutuwa, yun yung nabanggit nga ng DOJ kanina, kung natutuwa ka ay magpapaselfie. Hindi natutuwa dahil pugante yung kasama mo, kundi mayroong victory doon sa inyong ginagawa nga na pagpapauwi dito kay Mayor Alice. June. Kaya nga lang, ang sinasabi nga ng mga mambabatas, parang hindi nga appropriate dahil nga ito ay pinaghahanap dito sa Pilipinas, hindi nahanap at natagpuan sa ibang bansa, doon natagpuan. Tapos ito ngayon ang nangyayari. Parang nawawala ng kredibilidad yung ahensya na nagpagod doon sa pagkakahuli diyan kay dating Alkalde Go. Alam mo, Jun, tama din yan, no? Kasi aminado din ang DOJ, hindi daw excuse. Hindi naman daw talagang excuse na, halimbawa, natutuwa kayo na tagumpay tayo, yung Pilipinas, na naibalik dito sa Pilipinas si dating Mayor Go, ay hindi excuse yung magpo-post o kaya magsiselfie sa dating alkalde. Yun nga lang, kaya pinagpaliwanag naman ng DOJ itong mga NBI at BI agents para naman talagang mabigyan sila ng due process, marinig yung kanilang paliwanag. Bakit nila nagawa yung ganong aktwasyon o ganong hakbang kung saan nagpa-picture pa. Kasi makikita naman talaga doon sa picture, Juno, batay doon sa mga lumabas na mga larawan, talagang habi nga nung iba, nagbibiro pa nga, parang namamasya lang daw sa luneta. Pero yun ang aalamin natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano yung magiging kasagutan dito ng mga ahente ng immigration at gayon din ng NBI. June. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Maynila. Paimbestigahan ng Department of Justice ang naging pahayag ni dismissed Mayor Alice Go kaugnay sa umunoy death threats o mga pagbabanta sa buhay nito. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hindi nila maaaring paniwalaan lahat ng mga pahayag ng dating alkalde. Ngunit kailangan din naman nilang alamin ang katotohanan hinggil dito. Binigyan diin ng DOJ
Kabilang din sa kanilang trabaho ay tiyakin na harapin ni Go ang mga isinampang kaso at reklamo. We do not want to push that aside. We have to take that very seriously. Yung goal ho talaga natin is to make sure na humarap siya sa mga kaso na hinain laban sa kanya. Madalas ba kayo nakararamdam ng sakit ng ulo? Ayon sa mga doktor, hindi ito dapat ipinagsasawalang bahala dahil maaari itong magresulta sa birth defect ng sanggol oras na ipanganak tulad ng hydrocephalus. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang hydrocephalus ay isang kondisyon kung saan hindi normal ang pagdami ng tubig sa utak na may kinalaman sa pagsakit ng ulo. Iba-iba ang kadahilanan ng pagkakaroon ng hydrocephalus, ngunit karamihan sa mga kaso nito ay congenital o simula noong ipinanganak. Yung causes nga natin for the younger ones, like for instance, yung mga tinatawag nating congenital diseases, like we have the hydranencephaly. It's a little bit technical term, pero pag sinabi nating hydranencephaly, yung brain ng bata ay punong-puno ng tubig at manipis na lang ang kanyang brain. Ayon kay Dr. Bernadette Terencio, pediatric neurologist sa Makati Medical Center, ang masyadong mabilis na paglaki ng ulo ng bata ay kinokonsidera ng red flag o hindi normal na pangyayari. There's rapid growth or rapid progression in the head size. Of course, yan, mga red flag na yan, na parang medyo mabilis. And then, of course, the maturity in terms of the milestone, medyo hindi nag-attain ng milestone, laging nakadapa, hindi masyado gumagapang, or kasi nga bigat-bigat ng ulo niya, hindi na maka-turn over. So, yun yung mga binabantayan natin. Ngunit maaari rin naman itong maiwasan at magawa ng paraan. Kaya ang payo ni Dr. Terencio, kung tayo ay may nakitang hindi normal sa galaw ng ating mga anak kasabay ang paglaki ng ulo, kailangan na ito ay ipakonsulta agad sa doktor. Sa pamamagitan ng early intervention ay mababawasan ang posibleng komplikasyon. Kailangan sabihan natin ng parents na once meron kayo nakita ng mga red flags, yung paulit-ulit na pagsakit ng ulo na hindi nawawala, paglaki ng ulo na out of the ordinary na sinasabi na ng pediatrician, delay, mga nahuhuli sa pagdapa, sa pag-upo, sa paggapang, pagsalita, na associated na lumalaki din ng ulo. All of those things, kailangan medyo pumunta na tayo sa doktor para magpakonsulta lang. Kasi ang importante dito, if we intervene early, maaga natin nagawa ng paraan, maaga natin nagawa ng solusyon, less ang ating complication. At para sa iba pang impormasyon ukol sa hydrocephalus, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumasok na rin sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang AFP Cavaliers at GSIS Furies matapos ang kanilang game kahapon, habang nananatili namang buhay ang kampanya ng Judiciary Magis para sa nalalabing ticket sa semis dahil sa panalo kontra Comelec Fast Truckers. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Aabante na rin sa next round ng UNTV Cup Executive Face-Off ang AFP Cavaliers. Nakamit ng AFP ang kanilang ika-6 na panalo na nagbigay sa kanila ng assurance para sa ticket sa semifinals matapos magwagi laban sa SSS Kabalikat sa score na 80-72. Sumandig ang Cavaliers kina Colonel Joshua Leones na pumutok ng 18 points, tig 2 rebounds at assist at 3 steals. At kay Lieutenant Colonel Joseph Elucida na nanguna sa rebounds para sa AFP with 12 boards, 8 points at 2 dimes. Masaya yung lahat ng members ng team. But sabi ng coach namin, huwag kaming magpa-kumpiyansa sa lahat sa susunod na games namin. Dapat
aggressive pa rin kami para manalo kami and makuha namin yung championship. Maganda yung competition, kailangan na talaga na pag-igipan ng AFP para tuloy-tuloy na ito. Hindi lang sa semis, awan na dyan sana hanggang finals. So we're thankful na semis na kami. So isa sa mga winning attitude namin is never say die. Kasi yun naman talaga dapat as long na hindi pa tapos yung laro, kailangan tuloy-tuloy pa rin. As long na wala pang buzzer, tuloy-tuloy pa rin laro namin. Tila nasayang naman ang 29 points ni Socrates Trinidad at 13 points ni Ronald Parungaw ng SSS Kabalikat na ngayon ay eliminated na rin sa liga. At least nabigay naman namin yung kaya namin gawin na be-break namin yung trap defense nila. Kahit pa paano, nabigyan namin sila ng magandang laro. May natitira pang 2 game ang SSS sa eliminations at nangako ito na ibibigay pa rin nila ang kanilang best sa ball game. Nananatiling buhay pa rin ang kampanya sa semis ng Judiciary Magis. Nagwagi ang Magis kontra sa Comelec Fast Trackers sa final score na 113-61. Dahil sa panalo, umakyat sa 3-4 win-loss record ang Judiciary at kinakailangang maipanalo ang huling laban sa eliminations para malaman kung sila ang makakakuha ng huling ticket sa semifinals. Best player of the game sina Judge Wendell Ramitere na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Joey Yabut na may 19 points at 7 boards. Kinakailangan pang maipanalo ng Judiciary ang huli nilang laban para sa semi-final slot kontra sa Office of the President Executives na naghahangad rin ng last ticket ng semis. Ito or die yun, ibibigay na namin lahat ng lakas namin para lang manalo sa game namin at makapasok. Personally, ang outlook ko work hard, then I think play harder. Hoping pa kami doon sa game ng JSIS saka OP. Kung mananalo ang JSIS, may chance kami. Kung matatalo ang JSIS, magnanakaut yata kami ng OP pa. Yung team as well as ako at mga coaching staff, kaming lahat is very grateful sa opportunity makasali kami sa isang magandang liga na tulad ng UNTV. And bawat araw na to masaya kami and learning experience sa amin to. And hopefully by next time, mas ma-improve namin yung team namin. Samantala, pasok na rin sa semifinals ang GSIS Furies matapos magwagi laban sa DOJ Beacons habang eliminated na rin ang DOJ. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kaalaman po, kung meron mang hayop sa mundo na kayang matulog na nakatayo, isa po dyan ay ang mga kabayo. Pero bakit kaya kaya nilang matulog na nakatayo? Nasanay na lang siguro siya kasi nakatayo daw palagi yan. Kaya hindi, pwede siya matulog, pwede rin hindi. Kasi ano siya isa siyang animals nga, yun yung ano niya. Ikaw ba, kaya mo matulog na nakatayo? Hindi kaya sir, kasi ano tayo, iba tayo, tao kasi tayo. Maganda sana kung makuha natin yung kagaya niyan na kahit na nakatayo, na pwedeng matulog. Sila kasi iba pero mahirap yung ganun rin, kalagayan. Tama na ba yung kabayo mo na natutulog na nakahiga? Minsan, pinahiga ko siya. Okay lang. Pero most of the time? Puro nakatayo. Di mo alam dahilan bakit? Hindi. Kaya pong matulog ng mga kabayo na nakatayo dahil po sa structure ng kanilang binte. Meron pong tinatawag na stay apparatus. Ito pong stay apparatus na ito ay mga kalamnan o litid dito po sa kanilang binte na naglalak. So kahit matulog sila na nakatayo,
hindi sila matutumba at mananatili silang matibay na nakatindig dahil po nakalak yung tinatawag na stay apparatus. Narito po ang ilang dahilan kung bakit natutulog ang mga kabayo ng nakatayo. Ang mga kabayo ay prey animals o madaling biktima ng mga mababangis na hayop. Ang pagtulog ng nakatayo ay nagbibigay sa kanila ng mabilis na pagtakas kung sakaling may paparating na panganib. Habang natutulog ng nakatayo, ang kabayo ay makakapanatili ng sapat na pahinga sa kanilang mga kalamnan at kasukasuan nang hindi nawawala ang balanse. Pinipigilan nito ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pinsala na maaring mangyari kapag sila ay biglang bumagsak habang natutulog. Bagaman kaya po ng mga kabayo na matulog ng nakatayo, minsan natutulog din po sila ng nakahiga para mas maging mahimbing at makabawi ng lakas. Pero alam nyo ba, sapat na po na gamitin nila yung kanilang stay apparatus para makatulog at makabawi sa pang-araw-araw nilang trabaho. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun, bago natin puntahan ng ating mga kausi, Monica, yung ating kausing si Melski, magdiriwang ng kanyang kaarawan. 56 na daw siya. Hindi ko alam kung kailan. Pero advance happy birthday, Melski. Yan, nag-ano na siya doon magpaparamdam kanina doon sa comment section natin. Oo, suki natin yan si Melski. Advance happy birthday, Melski. Yan, at narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Francis Palumayan, Eric Aquino at Joey Valdez. Maraming salamat din kay Paul Richard Barbadillo, Mario Igiban at Joven Villarreal. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 7:10 na nagsasabi, "Ang aking kalasag ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!